po sa inyo mga kapatid. Amen. Bago po ako magsimula ay bakit hindi natin muna purihin ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise, hallelujah, Hallelujah, Jesus. Lord, we come to you today. Lord, hallelujah. Thank you, Lord, Jesus. feel your presence, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' mighty name. I wanted to share to you the word faith. Amen. Faith or pananampalataya ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Nandiyan pa ba yung ating pananampalataya? Amen. Praise. Amen. Malalim pa ba ito? Amen. 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 Let me share to you the verse. Hebrews 11:1. Sandali. Ano niya na. Hebrews chapter 11 verse 1, sabi rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith is the substance of things. Ay, sa Tagalog. Sa Tagalog? Ako na lang po. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi nga ng Panginoon, ang faith ay hindi ito nakikita. Praise. Hindi na nararamdaman natin, di ba? Amen? Ang presensya niya, mula nung ating natanggap siya, ang presensya niya, yung faith natin, hindi na maiaalis, nandiyan na sa atin. At ito ay ang sinasabing pag-asa din natin sa buhay, di ba? Pagka may faith tayo, Amen. talagang patuloy tayong tatatag sa Panginoon. Amen? Praise. Faith is something that parang faith is our foundation. Amen ba? Amen. Ang foundation ay ito'y ihahalimbawa ko sa building o sa bahay na mag-start pa lang itayo. Ang unang itinatayo doon ay ang pundasyon, foundation, Amen. para matibay yung bahay. Amen ba? Amen. At ito ay katulad din natin mananampalataya na kailangan ay meron tayong foundation, pundasyon para tumibay ang ating pananampalataya. Praise. Amen ba? Amen. Faith is our foundation. Faith is possible. Diba? Posible sa ating mananampalataya kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? If thou, faith is, sa Mark 9:23, if thou canst believe, all things possible to him that believeth. Amen? Kung tayo nagtitiwala sa Kanya, lahat ng pagsubok natin, lahat ng ating mga weaknesses, ups and downs sa buhay, walang imposible yan sa Panginoon kung ilalapit natin yan. Amen? Amen. Amen. Through baptism, accepting Jesus Christ as our personal Savior, it means tinanggap natin siya. Meron tayong malaking pananampalataya sa Kanya. Amen? Yes. Amen. Ganon din healing sickness. Believing that you healed because you had faith in God. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Panginoon sa atin. Kahit minsan tayo'y nagkukulang, tayo'y minsan ay iniintindi na lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo sa pamamagitan na hindi tayo pinababayaan niya. Nandiyan siya palagi sa atin. Amen? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. 3 ways of strengthening your faith. Based on my research, number 1, encourage your faith. Amen. So, buklatin natin sa Romans 10:17.
Romans chapter 10 verse 17. 17. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Ay, Romans 10:17. 1 Corinthians na yan. Kaya nga, ang paniniwalay ng So then, gagaling faith, sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa Tagalog, kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Kristo. So, ang sinasabi dito ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay lalawak ang ating kaalaman. Amen. Maging daily routine natin ang pagbabasa ng Biblia, di ba? Para makilala pa natin ang malalim sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Amen. Yun ang encourage your faith. Hindi lang tayo nasa isang tabi, di ba? Minsan nahihiya pa tayo na i-share ang gospel. Di ba? Minsan ganon. Kahit matured ka na, inaano ka na pa rin ng hiya, ng kaba. Amen. Pero ang Panginoon ay talagang napakubuti niya. Nung sinabi nga ni Pastor sa akin, ay nag-iisip ako ng malalim. Hindi ako nakatulong na isang linggo. So, pero sabi kong gano'n, binibigyan ka na ng chance ng Panginoon. Amen. Habang buhay ka, ibigay mo lahat sa Kanya. At maging matured ka. Amen? Amen. Number 2, establish your faith. Buksan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians 1:21. Second Corinthians 1:21. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpapatid sa atin sa iyong Diyos. Sa Tagalog, ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahatid sa atin ay ang Diyos. So, Panginoon, nandyan yung nagpapatuloy tayo sa Panginoon, nagpapagamit tayo. So, parang ina-establish yung ating faith. Amen? Yung nag-i-improve pa para sa ating sarili. Amen? Kay buti ng Panginoon, di ba? Hindi tayo pinapatayaan. Tapos ay tayo naman ay gawin din natin ang ating duty bilang Amen. mananampalataya. Amen? Amen. Number 3, stretch your faith. James 1:24. Okay, James 1 verses 4. Have patience and Be your ever. perfect will, that ye may be perfect and unwanted. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen? Amen. Kailangan bilang mananampalataya pala ay huwag nating isang pag walang bahala lang ang gusto ng Panginoon para sa atin. Diba? Pag Amen. nananalangin tayo, kinakausap natin ang Panginoon. Meron din tayong wisdom na para tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kagalakan kung tunay magtagumpay sa gawa ng kaaway. Amen? Praise. Pagsubok na malalampasan bilang mananampalataya. Ang pananampalataya ay may pagtsatsaga hanggang mapagwagian natin ang kaaway. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng
Amen. Pagpapatibay sa atin ay pagpapatibay, pag-asa kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya bilang ating tagapagligtas. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. The last ay, yun ang 3 ways of strengthening our faith. Amen? Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Praise. Praise God. And the last verse is, sinasabi ng Panginoon ay, faith is a gift. Ito ay bigay ng Panginoon sa atin na dapat iti-treasure natin yun. Di ba? Amen? Amen. Dapat laging nasa atin yun. Upang sa ganun ay magtagumpay tayo bilang mananampalataya. Amen? Ligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Ito ibigay ng Diyos sa ating mga tumanggap sa Kanya. Amen? Praise God. Kaya napakabuti ng Panginoon. Praise God. Dito nagtatapos ang aking share. Naway magkaroon tayo ng parang sa Panginoon, patuloy para tumatag tayo. Amen. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, napakaganda po ng topic about faith, mga kapatid. 3 ways of strengthening our faith. So, kung titignan natin, mga kapatid, ay napakaganda. At habang nakikinig ako, mga kapatid, ay naalala ko yung napanood ko, mga kapatid. Sabi doon na kapag ikaw ay walang pananampalataya, ay nagkakasala ka. Yeah. So, kailangan mo talaga patibayin ang iyong pananampalataya. So, paano yung tinatawag na nagkakasala ka dahil wala kang pananampalataya? Ang ibig daw sabihin, mga kapatid, bakit nagkakasala tayo sa walang pananampalataya? Kasi kung wala kang pananampalataya, ay para bagang nagdadalawang isip ka sa Diyos. Diba? So, napakaganda. Kaya ang topic, mga kapatid, ay patungkol sa faith at yung pagpapatibay nito. So, kinakailangan na lalo pa natin patibayin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Alagaan natin, gaya ng sinasabi doon, mga kapatid, na lalo tayong magpakalalim sa pananampalataya natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kailangan din natin i-stretch, iunat, mga kapatid, yung tinatawag na ating pananampalataya na nagpapahiwatig, mga kapatid, na huwag kang manatiling ganyan lang. Magpagamit tayo. Kung gagamitin tayo ng Panginoon, magpagamit tayo. Kasi yan po yung tinatawag na pag-i-stretch. Kumbaga para bagang stretching kasi, mga kapatid, naghahalin tulad dito sa exercise. Di ba? Bakit ka nag-i-stretching? Kasi nag-exercise ka. Inuunat mo yung katawan mo para maghanda. Di ba? Sa mga pangyayari. Gaya nito, mga kapatid, na ang pagpapagamit po sa Panginoon, mga kapatid, ay isang blessing. At ang faith nga, mga kapatid, ay isang gift sa atin. Isang regalo. Na kung pababayaan mo lang dyan yung irinegalo sa'yo, ay parang sinasabi mo na hindi mahalaga yung nagregalo. Diba? Kaya sa akin, mga kapatid, pag may mga nagre-regalo sa akin, pinipilit ko talagang, mga kapatid, na gamitin yung mga rinirigalo sa akin, mga binibigay sa akin. Maliban na lang kung hindi talaga kasya sa akin. No? Mayroon kasi nagbigay sa akin, mga kapatid, pantalon. Napakalaki! Ay, wala tayong magagawa, hindi ko talaga magamit. Meron naman yung nagbigay sa akin, napakaliit. Dahil sa hindi ko magamit, pinigay ko kay Clark, sa anak ko, mga kapatid. So, yung regalo na faith, mga kapatid, pag ginamit mo at ginagamit mo yung irinegalo sa'yo, ibig sabihin, mga kapatid, na pinapakita mo kung gaano kahalaga yung nagregalo sa'yo. Diba? Pero kung yung iniregalo sa'yo
tapos pinabayaan mo lang doon sa sulok mga kapatid, hindi mo pa binuksan, no? Hindi mo ginamit, hindi mo binuksan, hindi mo ginamit, pinabayaan mo lang sa sulok na inaalikabok, kinakain na ng ano mga kapatid, parang sinasabi mo hindi mahalaga yung nagbigay. Kaya yung faith mga kapatid, pag hindi mo ginamit, o kaya kung wala kang faith, yung sinasabi nga doon na nagkakasala ka sa harapan ng Panginoon. So, kinakailangan mga kapatid sa ating pananampalataya, ay lalo pa natin tong palaguin, pagtibayin, mga kapatid, palawakin ang saklaw ng ating pananampalataya. Gaya nga, ano sinasabi na Sunday School natin mga kapatid, na ang pananampalataya, ito ay hindi nakikita. No? Nagsimula sa bagay na hindi nakikita hanggang sa makikita na. Diba? Yung bunga ng yung pananampalataya. Kasi ang lahat ng mga kapatid, nagsimula po yan sa wala. Everything came, mga kapatid, doon sa tinatawag na nothing. Wala, hindi mo makita. Gaya ng pag-build ng bahay. Una niyan mga kapatid, nasa plano pa lang yan. Ganito ang gusto kong bahay. Hanggang sa nakita mo mga kapatid, kinakailangan na patibayin yung pundasyon ng bahay. Hanggang sa na-build yung bahay. Pero yung bahay na yan mga kapatid, in the first place, wala yan. Diba, Sister Rose, yung bahay nyo, bakit nandiyan na ba kagad yan noon? Wala eh. Nag-umpisa yan doon sa plano. Yun ang faith pa, nag-uumpisa yan doon sa nakita mo. Doon sa goal mo. Ngayon, dahil nakita mo yung goal mo, pinalaki mo yung pananampalataya mo, inabot mo yung goal mo. Kaya doon sa sinasabi doon sa James, mga kapatid, chapter 2, faith without work is dead. Kahit gaano kaganda ang goal mo, kung hindi mo itatrabaho, walang mangyayari. Ganon yung pananampalataya mga kapatid. Kahit gaano kaganda, kalaki ang pananampalataya mo, kung hindi mo itatrabaho, walang mangyayari. Di ba? Kahit sabihin mo mga kapatid na someday, somehow, magiging doktor ako. Hindi mo naman inaayos yung pag-aaral mo, magiging doktor ka kaya. Di ba? Kahit sabihin pa natin na tatay mo doktor, nanay mo doktor, at ikaw ay magiging doktor, pero kung di ka naman mag-aaral, magiging doktor ka kaya. Di ba? Hindi mo pwede na bigyan ka na lang kagad ng tatay mo at nanay mo ng certification na doktor ka na. Pagdating mo doon, ano kaya ang pangalan nito? Ano kaya ang tawag dito? Di ba? Ay, ito siguro yung bituka. Bakit may maliit, may malaki? Di ba? Saan kayo mapunta ito? Wala na, mga kapatid. So, ganon ang goal sa ating pananampalataya. Kung ang goal mo ay maligtas, we need to work out your own salvation. Pero ang pananampalataya mo, sabi mo, ligtas ka na lang kahit wala kang ginagawa, ay hindi na pananampalataya ang tawag doon mga kapatid, di ba? Yun na po ay walang silbi. Kaya nga sinasabi doon sa James mga kapatid, sinasabi mo may pananampalataya ka, sige. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa iyo yung pananampalatayang may gawa. So, yan po mga napakaganda po. Alam niyo po ba na napakagandang topiko ang pananampalataya? Sabihin natin, ito po yung talaga yung very own foundation ng ating kaligtasan. Ito po yung pundasyon talaga ng kaligtasan. Pero, kulang ang pananampalataya, mga kapatid, sa kaligtasan ng tao kung walang pagtatrabaho. Kung hindi mo itratrabaho ang iyong pananampalataya, magiging walang silbi. Kahit gaano kalalim ang pundasyon, kung walang pagtatrabaho mga kapatid, hanggang plano ka lang, walang mangyayari. Kaya nga napakaganda mga kapatid at I'm very blessed sa inyo na nagpapagamit sa Panginoon dahil yan po yung pamamaraan na pagre-response po natin doon sa tinatawag na pananampalataya. Praise the Lord! At sa pagtatapos ng Sunday School na ito mga kapatid, inihiling ko po kayong lahat sa pagtayo. Tayo po ay dadako sa panalangin.